serbisyo, kawang-gawa at kaalaman. Walang pinipili, walang iniiwan. Maging bahagi sa bayanihan at kaligtasan ng Pilipino. Kasama ang tunay na lingkod bayan, General Roy Taguinot. Nakasalalay sa inyong kamay ang inyong kinabukasan. Dapat maging maagap! Araw sa ating lahat, ito po ay serbisyong maaga pa. Ito ay isang YouTube channel na magbibigay araw-araw ng tulong, kasiyahan, kaaliwan sa masang Pilipino, anumang antas sa lipunan. Ang programa ay magtuturo rin araw-araw na anumang problema ay madali nating masasolusyonan dahil ang pinakamabigat mang problema ay madadaig ng maagap. Magandang araw po sa inyong lahat mula sa Serbisyo Maaga Pa. Kami po ay bumabating magandang buhay, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Ito po si Kuya Roy Taguinot. Ako naman po si Ate Lizelle po. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang Serbisyong Maaga Pa ay nandito lang para matugunan ang anumang hinaing or struggles ng ating mga kababayan sa lahat ng sulok ng Pilipinas. Ang Serbisyong Maaga Pa ay tumatahak sa lahat ng kategorya ng ating lipunan mula sa health, business, kababaihan, environment, education, kabataan at iba pang uri ng pagtulong. Hindi po kayo nag-iisa. Ang Serbisyong Maaga Pa ay nandito 24/7 naglilingkod sa inyo. Wow. So, ngayong araw na ito, napakapalad po tayo dahil marami po tayong tatalakayin na usapin tungkol sa mga serbisyo para sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Swerte po tayo dahil nakadalo ang ating guest ngayon. Medyo malayo pa pinanggalingan. Pero bago natin po i-introduce yan, shout out muna tayo sa mga birthday celebrant sa araw na ito at saka sa buong buwan ng September. Yeah, binabati po natin ang ating International Executive Vice President, si Kuya Orly Camposano, sa kanyang kaarawan today. And Happy birthday! Lahat po ng mga sino man na nagsiselebrate ng birthday ngayong araw ay maligayang bati po sa inyo lahat, sa inyong karawan. Stay safe, stay healthy. Ayan, na-shout out na natin. And also, yung mga nakikinig na mga followers natin dyan, shout out din tayo sa ating mga The Grand Sororal Order, Philippine Lady Eagles International. Of course, sa pamumuno ng ating butihing Lady Eagle President, si 40 Sister Jen Garcia. Yeah, at lahat ng mga circle ng Grand Sororal Order of Philippine Lady Eagles International. Kasama din po ang mga Maagap Guardians family, ang ating Maagap Riders, the Crime Watchers in Action, and the Grand Fraternal Order Philippine Eagles International. Mga grupo po natin yan na hanggang Bangkok, meron na po tayo na mga followers nakikinig sa atin sa buong mundo. Nandiyan po sila at fina-follow po ang ating programa. So, wag na po natin patagalin dahil napaganda po yung ating paksa, ang ating talakayan ngayong araw na ito dahil ito po ay tungkol sa recruitment ng mga agencies na nagbibigay ng mga trabaho abroad. At mayroon po tayong naimbita na magpapaliwanag kanilang kumpanya, paano sila mag-handle sa mga applications ng mga nag-a-apply sa kanila sa trabaho sa abroad. Pakilala po natin ang ating panauhin ngayon, si Ate Joyce Rosemary Pereye, Vice President for Operation ng PhilCango. Magandang hapon po sa iyo, Ate Joyce. Maagap na hapon sa lahat ng nanonood. Maagap na hapon po sa inyong dalawa. At maraming salamat po sa opportunity na makadalo dito sa inyong programa. Ayan. It's our pleasure. Thank you for being with us today. Talagang napakasipag po ang kanilang bossing. Nakakausap ko lang kagabi. Talagang tinawag ka agad si Ate Joyce to represent him
No? So napaganda discussion natin ngayon, Ate Lizelle, dahil ito ay malalaman ng mga ibang aplikante natin kung ano bang ang talagang proseso, dahil marami pong nabibiktima, lalong-lalo atin sa mga kababayan, no? Dahil nandyan sa paligid pa rin yung mga illegal recruiter, walang awa sa ating mga kababayan. Pagdating sa ibang bansa, kawawang ating kababayan. Meron tayong may magandang loob ngayon na sila po ay nagbibigay ng serbisyo sa ating mga nangangailangan, lalo yung mga far-flung, yung mga kababayan natin dyan na talagang gusto rin makaabot sa ibang bansa upang makapagtrabaho para matulungan ang kanilang pamilya. Kaya ito po ang ating guest ngayon, si Ate Joyce ay ating pakinggan. Ano ba yung mga activities, ano ba yung profile ng kanilang kumpanya, ano ba ang kailangan ng kanilang kumpanya na ipapadala sa ibang bansa. Ate Lizelle? So, by the way, bago tayo mag-umpisa doon sa profile na sinasabi ni Kuya Taglinod, gusto ko lang malaman, why Philcango? Ayun. Ang Philcango po ay hango sa Filipinos Can Go. So, pangalan pa lang po, nagbibigay na kami ng opportunity sa ating mga kababayan. So, sa Philcango, goodbye to unemployment, right? Yes po. Okay. So, Miss Joyce, can you give a brief profile of your operation activities ng inyong opisina? Okay. Nagsimula po ang Philcango noong 1992. Ang una po niyan ay Middle East, Japan, nung nag-stop po ang mga talent centers. Kasama po kami sa mga unang agencies na nagpadala or nag-train ng mga OFW sa Japan in dun sa bagong proseso na in-implement ng at that time is Philippine Overseas Employment Administration or POEA. Yun. So after po nun, in 2016, we started expanding to other countries like Middle East. Yan po. So right now, dito po sa Pilipinas, meron na po kaming branches sa yung main office is in Pasay, the one branch in Manila, and then one in Tuguegarao, one in Gensan, General Santos City, one in Davao. Basically, that's it. Wow. So, napakarami na pala yung branch natin. No? So, sa Northern Luzon, meron tayo sa Tuguegarao. Yes po. Kaya yung mga taga Cagayan Valley po natin dyan, at least hindi na kayo didiretso pupunta sa Maynila para lang makapaggastos pa kayo sa pamasahe nyo. Nilapit na ng Philcango yung kanilang opisina dyan sa Cagayan Valley para dyan muna kayo magproseso, mag-submit ng inyong mga dokumento, mga legal documents para ma-process at maging legal yung pagpunta nyo sa ibang bansa. At napakabuti rin at meron na rin kayo sa Mindanao, no? So yung mga kababayan natin dyan sa Mindanao, hindi sila dumiretso muna sa Maynila kasi meron din tayong company dyan sa Davao to cater their needs, no? Yung kanilang mga dapat na ayusin bago sila makalipad o makapunta sa Maynila para legal na legal yung dating nila dito sa Maynila. So, paano natin, halimbawa ako gusto kong mag-apply sa inyong company, so ano ang proseso? What's the first step? Okay. Ang unang proseso po natin ay kailangan munang naming hinga ng aplikante ng PEOS. Yun po ang Pre-Employment Orientation Seminar. They have to log in to a system provided free by DMW. Ang POEA po ngayon ay DMW na, or Department of Migrant Workers. Ito po ay orientation, meaning dito po i-discuss, dito po mababasa ng bawat aplikante na interesadong magtrabaho abroad kung ano-ano yung posibleng kakaharapin nila sa ibang bansa. That's why it's preparatory for their plan to work abroad. So, PEOS muna. Pagpasok nila sa opisina namin, hihingan namin ang kanilang PEOS. Also, we will ask them to log in sa e-registration. Ang e-registration naman po, dito po magsisimula ang application ng isang aplikante. Kasi ito po ay direkta na sa POEA. Diyan po makukumpleto hanggang sa
kanyang kontrata. Okay. E-registration. And then, we will ask for the passport. Once ready po ang passport, ipapamedical muna po siya. Ipapamedical. So once may mag-fit to work, kailangan po, ang obligasyon po kasi ng agency is mag-deploy ng physically fit to work worker. True. So hindi po lahat ng gustong mag-abroad ay pwedeng mag-abroad. Kailangan po kaya ng katawan. Siyempre. Kasi minsan gustong-gusto po talaga nating makatulong sa pamilya, kaya lang may mga sakit na Yes. hindi po talaga inaalaw, lalo na sa mga host countries. Yan. So after that, titingnan po kung saang qualification nararapat ang isang aplikante. Hindi po namin sila agad pinapadala or isinesend yung mga kanilang mga resume sa mga employers, kasi baka po mamaya may sakit, pagkatapos i-select, sasabihin ng employer, may sakit, o select ka ulit. Tama So po kaya po ang una namin ginagawa ay siguraduhin na physically fit sila. Physically and mentally fit. Yes, kasama po yun, may Importante psychological yan. exam po yun. That's very important. Yeah, okay. So ngayon naman, pag halimbawa, paanong protection ang ginagawa nyo sa inyong mga aplikante? Kasi let's face it na there's no perfect naman sa organization. Minsan nagkakaroon talaga ng unavoidable circumstances. So ano ang ginagawa nyo para ma-protection ang inyong mga employees? Okay. Actually, yung pagmo-monitor, isa po yan. So we're not just marketing. Marketing is one part of the recruitment agency. Pero ang pinaka-obligasyon po talaga ng agency is to make sure na monitored at nasa maayos na kondisyon ng bawat worker na dineploy namin hanggang sa kanila, sila ay makauwi. So, hindi yung pagka-deploy, okay. Kasi yun usually yung iniisip nung ibang mga nung ibang tao Ay, pera-pera lang yan. Actually, hindi po. We take it to our heart na lahat po ay tulong talaga ang ibinibigay namin. Right now, we have more than 7 welfare officers. Wow. Welfare officers meaning ang trabaho lang po nila ay makipag-usap sa mga worker na may kailangan. Na-delay ang sweldo, nagkasakit. Yeah. Yes, So, yes. minomonitor po namin yan 24/7. May cellphone po sila. Kahit anong oras, pwede silang tawagan, pwede makipag-communicate sa kanila ang sino mang worker, even families. Pagka hindi niya nakakausap yung worker, ma'am, yung nanay ko, hindi ko po nakakausap. Nag-aalala po kami, tatlong araw na. So, i-connect po namin ang kanyang concern sa aming counterpart ng mga FRAs. Lalo na pag sa amin po kasi, lagi kaming counterpart doon. So, may agency po doon, makikipag-usap kami para silipin ano ang kondisyon ng mga workers. Yan. After service. Opo, na, Yeah. Napakaganda yung paliwanag ni Ate Joyce, no? Kasi marami rin ko encounters when I was still in the service, no? Yung mga humingi ng tulong sa atin when I was still in the Police Community Relations Group sa PNP. May encounters ako na yung mismong agency hindi niya natutulungan yung kanyang Correct, sir. Totoo yun. empleyado abroad. No, may sakit na, ang dami na ni-report doon, hindi inasikaso. Pero with that na nasabi mo ngayon, napakaganda pala ang sistema ng inyong company dahil meron silang personal concern doon sa OFW natin. So, siguro kung ganyan lahat mga recruitment agency o company na meron silang concern sa mga OFW natin, I'm sure hindi na mo problema yung mga OFW natin dahil they are protected, no? Siguro naman wala ba kayo experience na yung employees nyo doon abroad ay inaabuso ng kanilang maltreatment. Since nung nagsimula po kami, around 90% ng aming deployment ay sa Middle East. Alam naman po natin na medyo mataas ang maltreatment at significant cases sa Middle East. Meron po, but very, very small number. Still, those numbers are people. So, lahat yan, minomonitor po namin. Meron po kaming mga pailan-ilan na wala naman pong namatay. Kung meron pong namatay, nagkasakit, pero yung pinatay katulad nung ibang na sensationalized, wala naman po. Mga nabugbog, sa amin po, sineseryoso po namin pag sinabi ng worker na hinipuan, lalo na yung may mga kapatid po tayo kasing Islam. So, ayaw po nila ng gano'n. So, pag gano'n po, binibigyan namin sila ng option. Ano ang gusto mong mangyari, ate?
uuwi ka ba, itatransfer ka ng employer. Kasi yung iba po, mas gusto nila na mag-continue. Siguro sa iba naman, mabigyan ulit ng pagkakataon. Kasi ang unang dahilan nila is to provide for their families here. Yes, So, yes. hindi agad nila option yung uuwi na ako. Yeah. Alam nyo, mga Pilipino, lalo na mga babae, palaban yan. Totoo Wala yan. na kasalukuyan. Totoo yan. Gabriela silang yan. Empowerment of women yan. So, how is your relationship to OWA? Actually, ang OWA po ay halos kapitbahay lang namin. Nung nakaraan po, Yeah. si ang acting secretary po ngayon natin ay si Hans Kakda. So, kapitbahay lang po namin sila sa Pasay po located ang aming opisina. Maayos naman po kasi alam nila na magkapitbahay lang, tatawagan, o punta kayo dito, merong worker na kauuwi lang, walang pamasahe, pauwi ng probinsya. Yan. So maayos naman po kasi compliant po kami, hindi po namin sila babaliwalain kasi yun nga po, kasama sa aming obligasyon, responsibilidad yung harapin ang bawat problema, hindi po kami ay bahala na yan kasi umuwi na siya, wala na kaming obligasyon. Hindi po. Hanggat hindi tapos yung may mga quit claim, tapos hindi na, lahat, natugunan lahat ng pangangailangan, andyan po kami para sa worker. Lalo na, meron po kaming mga workers before na na-aksidente. Right? Nag-run away na aksidente. So, binantayan po namin yun. Naglipat-lipat ng ospital hanggang sa makauwi. Nung nakauwi po, unfortunately, nakauwi po siya ng buhay. Unfortunately, after I think 1 month lang, binauwian po siya ng buhay. Pero at least, sa huling po ng kanyang buhay, nakasama niya yung pamilya niya. Na-aksidente po yung kanyang vehicle ng kanyang boyfriend na ginamit nila sa pagtakas sa amin. Meron pong mga ganon na, of course, lahat naman po tayo ayaw natin ng ganon. Yes. Ang ganda dito, Teleser, company nila kasi we are also recommending applicants through our referral na nire-recommend natin sila sa ating mga sa company nila. And then, sa Philcango. Sa Philcango, sa Philcango. Kaya pag kami lumapit sa atin dito sa ating programa, yung serbisyong maaga pa, malaking tulong to. Tayo yung parang bridge, kasi ayaw din natin na maging biktima mga yan. Kailangan i-endorse natin sa matulungin na ahensya, na recruitment agency na sinisiguro natin na itong mga nire-recommenda natin ay makapagtrabaho abroad legally. Kaya yan po yung pakay po natin dito sa ating programa. So, Miss Joyce, tanungin kita, ano ang kinaibahan ng agency nyo compared to other recruitment agency? Mahirap i-compare kasi hindi naman po kami naninilip ng ibang agency. Pero I mean, ano yung pinaka-description mo ng difference? Okay. Mapapagmalaki mo? Ang maipapagmalaki ko po, sa internal pa lang is tama na po ang puso ng mga empleyado. Right. So, kapag ang mismong management, alam nila na ang obligasyon nila ay sa mga workers at the same time, obligasyon sa empleyado. Alam nyo, sabi nga nung isang boss ko, nung nagma-market kami sa isang client na nag-i-inquire para makapagpadala ng workers sa Netherlands. Ang sabi ng boss ko, hindi kami basta-basta nakikipag-transact sa mga kliyente para gumawa ng pera. We have to make sure na ang lahat ng aming de-deploy ay legal, na makakapagtrabaho at mapapabuti. Yes. Kasi kasama doon ang lisensya namin. Okay. Sa bawat ite-deploy naming worker, nandun yung risk ng aming lisensya. So, hindi kami magde-deploy para ipasara ang aming lisensya dahil maraming empleyado ang magugutom. Opo, napaka-importante. Ang sa amin is pamilya po Yeah. So, yun po talaga yun. Hindi, aside from the workers na dinedeploy, internal. So, yun po, yung malasakit sa bawat empleyado. Yes. Alagaan natin ang lisensya, maayos tayo makakapagtrabaho ng matagal. And then yung accountability siguro bilang sa company. So, napakaganda yung ating mga talakayan, mga kaibigan. Babalik tayo sa ilang saglit sa ating commercial break muna tayo. Serbisyong Maaga Pa is brought to you by Pilipina Shell, San Miguel Corporation, BMIG, Ligo Sardines, Pfizer Philippines, Heltina,
Healthy na, wealthy pa, and firm C. Babalik muli ang serbisyong maaga pa. Huwag po kayo alis. Kailangan standby po tayo rito. Shout out muna tayo sa ating mga worthy sisters, no? Sa Maagap Warrior Alpha SC number 1, kaya presidente nila si Ate Hanin Abwal Halawa. Ang hirap big kasi dyan apelido. And of course, our Maagap Warrior Alliance SC number 10, si Ate Joyce. Ate yan, yung presidente ng Maagap Warrior Alliance na number 10. And of course, our Maagap Majestic Sororal Circle number 6, si Ate May Taginod. Ayan. Of course, yung ating Maagap Bangkok Eagle Circle number 45, at binabati rin natin si Kuya Michael Garcia, ng ating Maagap 13 Martires Eagle Circle number 36, at lahat po na circles ng President and District Governors ng The Grand Fraternal Order Philippine Eagles International. Yan, maganda, maagap na araw sa inyo lahat, mga kuya at ate. Pabalik tayo sa ating pagtatanong muli kay Ate Joyce. Ate Lisel? Yes. And happy birthday to Kelvin Alumno, ka-birthday ni Kuya Orly. Happy birthday again. Oh, happy birthday, Kuya Kevin. Okay. So, Miss Joyce, ano yung pinaka-unforgettable challenges na-experience nyo dyan sa agency nyo? Isa sa unforgettable. Sa bad side, sa good side, kasi alam niyo yan araw-araw. Yes. One of the most challenging, I'd say it's challenging, is nung meron kaming na-hold, supposedly na minor. Alam niyo, mahigpit kami sa mga ganyan, legal lahat ng dokumento. Unfortunately, pagdating na airport, na harang ng immigration officer. After that, naayos naman. Actually, that was 2019. Ngayon ay napatunayan na walang pagkakamali. Nagawa namin ang part namin. Unfortunately, itong worker na ito ay nag-submit ng passport na mali ang detalye. Gumamit sila ng PSA certificate na hindi tama. So sa mga kababayan natin, kung gusto niyo pong magtrabaho, kasama rin, kung may obligasyon kami, may obligasyon din po kayo na mag-submit ng mga legal na dokumento. Kung ano po ang nasa dokumento nyo, dapat po yun ay tama. Ay, yun po. Aside from that, unforgettable, every day is unforgettable actually sa agency namin. Yes. Nung naging 2019, we were one of the top 6 out of the 2,000 agencies sa buong Pilipinas. Congratulations. Ang Pilcango po ay naging top 6. That is based on the deployment. Medyo marami po tayong napaalis at nabigyan ng pagkakataon. Ang laking tulong sa gobyerno yun, no? Sa atin na mga kababayan, lalo na sa Pilipinas, no? Na yung kumpanya ay malaki ang nai-contribute sa employment
no, sa abroad. Kaya we would like to congratulate Philcango kay Kuya Amir, our Yes. Maagap Warrior Alliance President, no, Charter President, no. Dahil sa kanya ay nakakonect tayo sa kanilang company at ginamit din natin itong programa na ito upang yung mga kababayan natin na gustong mag-apply ng trabaho abroad, i-course natin, i-refer natin sila sa company ng Philcango para nasa mabuting kamay sila, hindi sila maging victim sa illegal recruitment o para kawawa itong mga kababayan natin. So, we need to help them through this program. Kaya po yung mga nakikinig po dyan, mga followers po natin, meron po tayong contact number dyan. If you want to work abroad, i-refer po namin kayo sa company ng Philcango. So, Joyce, paano natin i-weigh yung mga applicants when it comes to skill? For now, meron po tayong requirement even for domestic helpers or skilled workers, meron po yung tinatawag na TESDA assessment certificate. So, ititrain sila base sa may regulasyon ng TESDA. After that, TESDA ang mag-a-assess sa kanilang kakayahan. So, once na meron silang certificate sa TESDA, ibig sabihin po nun ay prepared na sila na magtrabaho. So that's one of the qualifications aside from TESDA as requirement. Also yun po, medical certificate na kailangan. Minsan kasi nagpapamedical si aplikante, may konting ubo-ubo. So medyo na-delay dahil kailangan munang magkaroon ng medication, tapusin mo muna. So kapag ka may mga flu konti, pahinga ka muna ate, huwag ka munang magpapamedical para, usually kasi it's just 3 days. Mabuti, hindi na yung COVID Opo, test. Yun po. Hindi na po required, medyo maluwag na po dahil curable na po ang COVID. Yung certificate in-issue ng TESDA, ito ba yung NC, yung National Certificate? Opo, NC2 for NC2. domestic workers. I see. For drivers, meron din po tayong mga TESDA certificates. Actually, we comply sa lahat po kasi ang DMW, meron po silang set of requirements. We comply legally. Lahat po ng embassy, meron din po yung magkakaibang requirements. We also comply legally. So, bago pa po umalis ang worker, ready na yan. May pre-deployment orientation seminar pa yan. Papaalalahanan ulit sila kung ano yung mangyayari, yung kontrata, iisa-isahin. Kailangan po lahat yan ay naiintindihan nila. Okay, good. So, mga kababayan, napakaganda yung paliwanag ng ating guest ngayon, si Ate Joyce. So, sa lahat po na interesado, no, ay wag po kayong tubilin na tumawag dito sa mga contact natin. Nandiyan naman yung link natin, no, and then contact numbers. So, malaya po kayong tumawag at i-report po namin kayo. Andito lang sa aming programa para ma-actionan yung inyong request for employment, kung ano ba yung gusto nyo trabaho doon. Meron tayong sa Northern Luzon, meron tayo sa Mindanao, at dito sa Metro Manila. Nandito sa Manila, andyan lang naman si Ate Joyce, hanapin nyo at kayo ay tutulungan po kayo. So during emergency cases, Miss Joyce, kasi napakalaking part ng embassy sa isang bansa, ano ang responsibilidad? Rather than calling the recruitment agency, dapat makipag-ugnayan muna in case na may nangyayari o nahuli for illegality ng papers or expiration. Kailangan andyan nakaantabay ang embassy ng Pilipinas. So, kamusta yung in case emergency cases? Okay, meron po tayong kategorya ng mga emergency cases. For those cases na may kaso, yan po ay hinahandle na ng embassy or specifically assistance to nationals. Yun po yung division nila. Still, nakikipag-coordinate po tayo directly kasi alam nyo naman po medyo kulang ang mga ating mga taga-embassy staff at officers. So, we still monitor from our counterpart principal or agency kung saan mang bansa. Minsan meron tayong tao mismo. Like sa UAE, may mga cleaners kami, yan, may mga domestic helpers. Meron po kaming mga welfare officers na nandyan
mismo Ganda, hinire ang galing. para madali lang po para sa kanila napuntahan in case po na hindi makontak ang worker. Yun po. For other cases like emergency, kaya na po yan ng mga FRA. Pinapapunta namin sila sa mga ospital, sila mismo yung nagbabantay. For other embassy, ang embassy po, kahit po sobrang loaded niyan, nakikipag-coordinate kami sa OWA, minsan sa DMW, napakabilis po nilang tumulong. Madali naman po sila. Magbibigay ka lang ng report na ito po, na-receive namin ng report, nasa ganitong presinto. Kasi pagka presinto na po, hindi na po pwedeng makialam ang aming mga counterpart principal. So that's Right, government, government Embassy, to government the OWA. na yan. Opo. So, ang pupuntahan po ng counterpart agency namin ay embassy. Embassy po ang pupunta kung saan man pong presinto nakakulong ang worker. In case of nang nangyari po yung sometime, nung nagkaroon po ng medyo kaguluhan, minomonitor po namin, lalo na nung nagkaroon ng gulo sa Kuwait, medyo minomonitor po namin yan. Kailangan po, pinapatawag kami sa DMW, may listahan kami ng mga workers na currently nandoon. Kailangan kumpleto, weekly, magbibigay kami ng report, ito in good condition. Lahat ng gustong umuwi, immediate repatriation. So we have to comply. Yan po. Hindi natin ilalagay sa alanganin ng ating mga kababayan para lang kumita. That's right. Ayan po. Okay, so papatuloy natin ang interview sa commercial break muna tayo. Serbisyong Maaga Pa is brought to you by Pilipinas Shell, San Miguel Corporation, BMIG, Ligo Sardines, Pfizer Philippines, Healthy Na, Wealth Pa, and Firm C. Okay, magbabalik tayo uli ang serbisyong Maaga Pa. Shout out muna tayo kay Colonel Nelson P. Salcedo, ang may-ari po ng Proceed Security Agency. At siyempre si Kuya Jun Vasquez, yung kanyang security agency and Maringal, Manpower and Janitorial Services. Maagap na araw sa inyo, sa lahat ng mga empleyado nyo dyan sa Cebu, Mindanao, at dito part of Luzon. So magbabalik tayo uli sa mga ilang katanungan kay Ate Joyce. Ilang taon na po ba yung ating company, Ate Joyce? 1992, so more than 20 years na po tayo. Wow. Tagal na rin pala, no? So, 30, actually 31 years. 1992. Growing stronger. stronger. Opo. Can you relate to us during the COVID, no? Yung pandemya? Ano bang naging tuloy-tuloy po ba ang recruitment nyo noon, or bumaba ba yung yung deployment nyo during those Naapektuhan. Actually, it was a learning experience for all of us, especially sa management ng Philcango, dahil nga po ang aming market is mostly Middle East. Nung medyo nag-ban ang Saudi ay halos bumagsak. Medyo lugi po tayo ng almost 1 year po yan nagsara. So at the same time, it opened a lot of opportunities. Bakit po? Siyempre, hahayaan mo ba talaga na magsara ang kumpanya? Of course, kailangan yung mag-isip kung ano yung ways para umibabaw sa mga problema. Nung COVID po, halos wala kaming dinedeploy. Halos yung mga natira na lang na kontrata. So, fast forward, 2022, right now, 2023. From having the market in Middle East, Saudi Arabia specifically, meron na po tayo sa Kuwait, meron na tayo sa Qatar, meron na tayo sa UAE. At ngayon po meron na tayo sa Poland. We're trying to expand in Europe. Nice. Actually. Poland. Poland. Yes. We have more than, I think, 300 workers, skilled workers that we need, factory workers. Yan, medyo marami po. And also, meron po kaming kausap recently, Netherlands naman, mga poultry workers naman sila. Wow. So, yun po, aside from also trying to survive lahat po ng challenges, more opportunities for for workers. Siyempre, iba po ang salary sa sa Europe. Yan. Interesado ako diyan sa binanggit mo na lugar, no? Kasi actually lalo sa lugar ko sa Cagayan Valley, no. Marami naghahanap ng trabaho talaga sa abroad. Now, very nag-excite ako dahil sinabi mo Poland.
Nag-umpisa na ba kayo sa recruitment sa Poland? Kararating lang po. Actually, medyo nalulungkot akong pero yung isang tao po na nagdala sa amin ng job order ay sumakabilang buhay. Parang last week po yata, biglaan. So we are now directly communicating sa mother office. So medyo nag-ano kami, but yes, we have the job order already. Pag tinignan niyo po sa Philcango systems or sa website ng DMW, nandun po, may job order na po kami doon. Wow. Ibig sabihin po, Good pwede news. na kaming mag-hire. Wow, Yan. good news. By the way, we also have Hong Kong. Under process na rin po. Medyo alam niyo naman ang mga workers dyan mas mataas din. Ang Ayan. domestic workers po sa Hong Kong is around 35,000 per month. Wow, mga kababayan, naririnig nyo yung mga bakante dito sa trabaho dito through our program sa Serbisyong Maaga Pa. So take note, yung mga bakanteng lugar sa Poland, Netherlands, Hong Kong, pati yung mga trabaho na poultry sa Netherlands, poultry workers, at sa Hong Kong naman, ano ba yung mga trabaho na... Sa ngayon po, we have domestic workers po. Ayan, na- domestic, and in Poland, ano ba yung trabaho doon? Poland po, more on skilled workers po. Warehouse men, mga skilled workers po. Wow. Drivers, I think forklift operators. So, Yan more. doon sa Poland, pwede nila dalhin yung family nila doon, just in case na nila? Sa una po, hindi. Pero kasi ano lang po, yung visa, work una pa visa lang po tayo. yes. Yes, Pero once na maka 5 years po sila doon, Pwede na. na po Yeah. silang mag-apply Wow. na resident. Oh, resident yan. Nakakataon na pala nila yan, ano? So, napakaganda, very interesting yung programa natin ngayon, mga followers, mga kabayan. So, nakikita niyo naman yung contact natin. Please lang, para makatulong tayo through this program, Serbisyong Maaga Pa. Nandyan naman yung mga contact and para may refer namin kayo at hanapin nyo lang si Ate Joyce doon sa kanilang office sa Pasay para ma-actionan ang inyong mga applications. Ate Lizelle? So, question again, Miss Joyce, paano ang contract? Nagkakaroon ba kayo ng problema sa polo? Because in other countries, they have to go to Lebanon. Sa ngayon po, yung kontrata, actually nung nakaraan po, kausap namin si Acting Secretary Hans Kakdak, nailapit po namin sa kanila. Yung kay ma'am, medyo hindi po ako aware about sa Lebanon, pero mostly ang problema po natin ay sa Europe. Dahil lahat po halos ng countries ay sa Milan, polo. So minsan po, Croatia, so marami po. Tapos, ang balita ko po ay dadalawa lang po yata yung ating polo officer. Yes. So, sa Milan. At the same time, hindi po masyadong makakilos ang mga nasa polo ngayon dahil hindi pa po napipirmahan actually ang ating mga labor attaché dahil po hindi na inabot ni Sec Ople or Ople, yeah. Si yes, Miss opo. Tutsi. So sa ngayon po ay naka-OIC position sila. Hindi po sila masyadong makapirma, at the same time understaffed dahil puro extended lang po yung ibang mga staff doon. So may mga plano po pero hindi pa po yata pwedeng i-disclose. Yes. Pero definitely ASEC Hans is USEC Hans is working on those resolutions para po mapabilis. Kasi sayang po, minsan daw po nagkakaroon ng delay na 3 months sa job order lang. Totoo Minsan yan. nawawalan daw po ng mga job order dahil halos wala raw pong nakakatanggap dun sa opisina. Ayan, rest assured po, ginagawan po ng paraan ng land-based center ng DMW lahat ng delay sa kontrata. Tsaka ang sabi, ang complaint is that it's very expensive yun sa mga kontratang binabayaran. Opo, yun po. I think yung ibang employers po actually they're willing even to go here kasi allowed po yun na sila yung pupunta dito para hindi na po sila sa polo mag-file. As long as mag-a-appear personally ang employer ay pwede pong i-file mismo sa DMW office. Yan. So, another question, sir. With the new technology right now, because the new technology is bringing changes. So, paano naaapektuhan itong recruitment agency nyo with the new technology? I think ang sinasabi nating new technology is yung TikTok,
Facebook. Twitter. Ang effect po sa amin, halimbawa yung sa Middle East, alam natin na medyo private ang mga tao dyan, yung mga Arabo, yan. So ayaw po nila na napipicturan ang kanilang bahay, Yes. ang kanilang anak. Etong minsan mga kababayan ay magpo-post ng TikTok, nandun yung Kasama yung bata. baby, Ayan. yeah. So yun po yung minsan kahit i-orient mo dito, hindi pa rin sumusunod dahil parang nakagawian na. Also, masyado pong maraming nagpo-post sa Facebook. Halimbawa, mag-o-offer na, mag-cross country ka. Nasa Saudi ka, di ba? Bibigyan kita ng 50,000. Mag-cross country ka, magreklamo ka sa amo mo para makatawid ka dito sa Dubai. Right. Bibigyan kita ng 50,000, hahanapan kita ng trabaho. Yan. So, yan po yung mga na-encounter namin dahil masyadong maluwag ang TikTok at saka Facebook, social media influence sa ating mga workers. Sana po kung magagamit ang social media, magamit siya sa maayos na paraan. Tama. Hindi sa ganung paraan. Medyo kawawa din po yung mga workers natin after mag-cross country. We experience that. Hinabol-habol namin yung worker kasi ang sabi ng DMW, hanapin nyo. Kasi hindi po pwedeng bitawan yan kahit pa sabihin nyo na nag-run away yan, nagtago, ibig sabihin, ayaw magpahanap, pupuntahan namin yung pamilya niyan sa may buhay po ba? Saan po ba siya? Kailangan niya pong mag-report, baka mapahamak siya. So yun po yung step na ginagawa namin. Tapos, pagdating namin sa bahay nila, ano na yung worker? Bakit po? Pagkatapos siyang sabihan na may naghihintay na trabaho sa kanya sa Dubai, pagdating niya po doon, gutom, wala pong employer. Wala rin pong 50,000. Nako. Yan ang minsan na problema sa mga natin, mga OFW na tinulungan mo na maging pasaway pa sa ibang bansa, no? Kaya mauwi sa wala. Tapos baka may nakaproblema na siya doon, ito palapit-lapit na naman sa mga ahensya ng gobyerno doon na parang mukhang kinawawa siya, na siya naman yung may kasalanan, no? So sana po yung mga na incoming na maging empleyado ng Philcango, sana po maging maayos po tayo. Ano po yung bilin ng kanilang kumpanya, ano yung rules and regulation nila, sana sundin po natin para hindi po tayo mapahamak. Yan po yung magandang bilin natin sa kanila. So among the benefits of the OFW, ano yung pinakagusto na benefits ng OFW aside from flexible time, yung kanilang leave, ano ang pinaka high rate ng benefits na gustong ibigay sa mga OFW? Actually, ano po yan depende po sa country kung saan sila dineploy. Pero so far, ang nakikita natin na maayos ang mga kalagayan is Hong Kong. Domestic helpers sa may Hong Kong is treated as human beings. They strictly, they have to go out of the house once a week because they have 1 day, rest day, so they have to leave. They are not allowed to stay in the house of their employer. So that's how they can truly rest. So hindi ka pwedeng maghintay. May Filipino Central doon Magstay ka lang dyan, tapos mamaya uutusan ka, hindi po. That's why if it's their rest day, they have to leave the house. Para kung makikita niyo po sa mga pelikula, nagkakagulo sila sa Central Park. Sa Central. So doon po sila kadalasan. May mga agencies tayo doon na nagbibigay ng free na tour sa Hong Kong para sa mga workers natin during their rest day ay makakaikot-ikot, makakapasyal. Dahil isa sa mga naman sa Hong Kong ay napakamahal po ng bilihin, napakamahal ng pamasahe. Ayan, opo. So, basically, tapos meron silang annual pay, parang yun po yun sa atin ay 30th month pay. Okay. Meron silang, aside from their salary, meron silang allowance, pero case to case po yan. Ang pinaka-basic po doon is, if it's 35, meron pa yung allowance. So, depende na sa setup nila. Ikaw na yung bibili ng pang-personal hygiene mo, ikaw na yung bumili ng pagkain mo. So, nadadagdagan pa yan. Sometimes they offer as much as 50,000 sa isang worker. Depende po sa kanyang qualification. Yan. Tapos, after every year, aside from the leave pay, meron din sila na end of service benefits. Yan. So sa ngayon po, yun yung nakikita ko na isa sa magagandang benefits for workers.
for Europe, syempre iba po ang level Iba. ng ano yan. Yes. Yung nakita True. kong Europe. salary offer ay Yes. poultry farm worker nasa pagka sa atin po 1,400 euros, so that's around 80,000 pesos. Yeah. Yan. So, yung mga workers natin sa farm, yun po, malaking opportunity para sa kanila. Okay. So, ngayon, little reminder for our OFW, Miss Joyce, dun sa mga, kasi this is it's not only nationwide, worldwide, yung ating YouTube channel. So, anong masasabi mo para sa kanila? Yan. Para po sa lahat ng ating mga kababayan na gustong magtrabaho sa ibang bansa, maging responsable po tayo. I-prepare lahat ng legal na dokumento. When I say legal, wag nyo pong kunin sa kung saan-saan. Kung driver ka, wag kang mag-UTT. Kasi napakahigpit po ng mga embassy. Nalalaman po nila yan kapag ka po yan ay fake. So from our level, ini-scan na po namin yan kasi kung kami po ang magpapasa in your behalf, kami po ay makakansela. Yan, falsification po yan eh. So also, basahin niyo pong mabuti lahat nung nasa PEOS, isa puso niyo po bago po kayo magdesisyon na okay, sige, mag-a-apply ako. Siguraduhin niyo po na handa kayo, handa ang pamilya nyo. Kasi minsan po, handa tayo, tapos ang asawa natin, miss na tayo, ipaparepat tayo. So, ihanda po natin ang ating buong pamilya. Kapag ka po tayo ay nag-a-apply, isa-isip na yan po ay opportunity. Kung tutuusin opportunity, why? Hindi po lahat nakakaalis, hindi po lahat nabibigyan ng pagkakataon. Although sabi nila, minsan, ano lang yan, swerte-swerte. Totoo po yan, swerte-swerte. Pero pag pinagdasal mo, pinagtrabahuhan mo, kung para sa'yo, para sa'yo. And meron po kaming announcement on the second Monday of October, we'll be conducting a training on broadcasting and blogging dito po sa BBM station. This is brought to you by Serbisyong Maaga Pa and in cooperation with BBM Media. Okay, so pinapasalamatan po natin ang ating guest, Ate Joyce, at siyempre yung Philcango through the leadership of Kuya Amir. Magkikita tayo muli sa susunod na Huwebes dito pa rin sa nag-iisang public service YouTube channel, Bayanihan Broadcasting Media. Ang paglilingkod po ay nasa puso namin. For every person matters to us. Ako po si Kuya Roy Taginod at ito ang Serbisyo Maaga Pa para sa bayan. At sa ngalan po ng buong hanay ng Grand Fraternal Order of Eagles International and the Grand Sororal Order of the Philippine Lady Eagles International at Maaga Family, maraming salamat po sa lahat ng aming followers. Mayroon kayong kaagapay na matatawag ninyong pamilya and willing to help and protect you. Ako po si Ate Lisel at ito po ang Serbisyong Maaga Pa para sa mamamayan. Serbisyong Maaga Pa. Serbisyo, kawang-gawa at kaalaman. Walang pinipili, walang iniiwan. Maging bahagi sa bayanihan at kaligtasan ng Pilipino. Kasama ang tunay na lingkod bayan, General Roy Taginod. Nakasalalay sa inyong kamay ang inyong kinabukasan. Dapat maging maagap!